Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Bago po ako magsimula, manalangin tayo. Panginoon, salamat po dahil kami ay malayang nakakapagpuri, nakakaawit, naiitaas ang aming tinig, Panginoon, sa iyo. Dahil we stand in awe of you. We are so grateful for how you have kept us the whole week. At alam namin, Panginoon, iningatan mo na kami, pinatnubayan sa sandaling ito, sa aming mapag-aaralan at matututunan. Ikaw po ang maitataas. Ikaw po ang sentro, Panginoon, ng simbahang ito. Salamat po, Diyos, dahil alam ko po na ginabayan niyo na po ang iyong lingkod. Tinago muna ko, Panginoon, sa iyong likuran at ikaw lamang po ang makikita at mapaparangalan. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po ay nasa vision pa rin po natin this year, life in focus. Keeping the main thing, the main thing. Sobrang dami na po natin matutunan. Tama po? Purihin ang Panginoon. Dahil sa biyaya, nakarating tayo dito, nalampasan na natin ang kalahating taon. Woo! Yung previous message po na natapos natin is yung pogi. Alala niyo po yung pogi. Anong ibig sabihin ng pogi? Presence of God inside. Number 1, the spirit, soul, and body. Yung parts ng tabernacle, inhalin tulad din sa parte ng Diyos, the triune God, and the triune being. Purihin ang Panginoon. Tayo pala ay spirito na may kaluluwa na naninirahan sa katawan, sa body. Number 2, God's life and His nature. Nakaka-blessed. Kasi nung ako'y bata pa, talagang sikreto ang katangian ng Diyos. Ang nakakaalam lang yung mga tumatayo. Kaya hindi mo tuloy kilala kung sino ba ang Diyos mo. Pero dito naturo sa atin sa series na yan. Yung series na yan ay part po ng ating team this year at Vision. Life in Focus, and then may mga series of messages. At isa po yan, yung pogi na yan. God's life and His nature. Number 3, natutunan natin that we are partakers of God's divine nature. Kung sino ang Diyos, kung ano siya, yun din meron tayo. Sa mga tumanggap at nanampalataya sa Diyos. Number 4, God's power inside us. The power that raised Jesus from the dead is the same power lives in us. Kaya makapangyarihan tayo. Power! Sabay-sabay! Power! Go, go, power! Kaya makapangyarihan tayo. Meron kasi silang pinangahawakan, meron silang pinaninindigan, at inaapakang katotohanan. Ganon din po tayo, mga kabilabid. Number 5, sabay-sabay, God resources inside. Yung yaman ng Diyos, yaman ng langit, live inside you. Amen? Number 6, yung last Sunday, God's wisdom inside. Yung 6 na yan, very powerful yan. Pag pinukusan nyo talaga yan, kaya nilagay yan sa under the theme of this year, pogi, para mapagpukusan natin. Hindi tayo talunan. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi ka talunan. Sabi mo pa, hindi ka mangmang. Sabi mo sa likod, you have the mind of Christ. Yes, palakpakan natin ang Panginoon dyan. Purihin ng Diyos. Kaya hindi na tayo nagsasalita ng, yung word na bobo lang ako eh. Hindi na natin yan kahit biro-biro, hindi na natin yan lengguwahe, hindi na natin yan bokabularyo. Kahit biro lang, kahit natatawa yung mga nakapaligid, hindi mo dapat ginagawang biro yan. Anak ka ng Diyos. You have the mind of Christ. Marunong ka. You have the Holy Spirit inside you. May revelation siya sa'yo. Amen? Amen po ba? Yan pong 6 na yan, ganyang mga mensahe ang tinuturo sa simbahan, dito po sa Beloved Grace Church. And we believe sana sa ibang simbahan din.
Ang sentro lang po ng simbahang ito, hindi yung nagsasalita dito, kundi si Jesus. Jesus is the center of this church. Dahil siya yung biyaya. Ang grace po, di ba tayo yan, binigay sa atin yan, 6 na yan, katotohanan na yan. Sino ba tayo? Sino ang tao para bigyan ng ganyang pagpapala? Wala namang tayong maipagmamayabang. That's the grace of God. Unmerited favor. Wala kang inambag, pero ikaw ay binigyan. Wala kang ginawa, pero ikaw ay binigyan. Jesus is the grace of God. Sabay-sabay natin sabihin, Jesus is the grace of God. Sabi niya sa baba, grace is not a teaching or a doctrine. Grace is the person of our Lord Jesus Christ and the power of God that overcomes every sin. Hindi doktrina ang biyaya. Ang biyaya ay tao. Sino? Ang Diyos. Kaya may unang Pasko dahil binayayaan ikaw at ako. Naisip ng Diyos, ay hindi na talaga kaya, bigay ko ang aking buktong na anak. Nung unang panahon, nung panahon ni Jesus, 3 years and a half siyang nag-ministry kasama ng kanyang mga apostol. 33 years old siya nung siya ay ipaako sa krus. Siya ay nagtuturo sa pamamagitan ng hyperbole. Yung hyperbole, alam niyo hyperbole? Sabi niyo hyperbole. Exaggeration. Ganyan magturo si Jesus. Kasi sentro si Jesus ng simbahang ito, kailangan aware tayo sa pamamaraang ganyan. Hyperbole, anong example niyan? Exaggeration. Yung, alam niyo yung sa Matthew 5, yung sinabi ni Jesus, kung magkakasala ang iyong mga mata, dukutin mo. Mas mabuti pang ikaw ay umakyat sa langit ng walang mata kesa ikaw ay kumpleto naman ang iyong katawan, ngunit nagkasala ka naman. Yun po yung exaggeration. Kung nagkasala ang iyong kamay, putulin mo. Exaggeration. Ano pa ba yun? Kainin nyo ang aking katawan. Diba yung mga tao, ba't niya ginagawa yung mga ganyang iba't ibang uri ng pagtuturo? Para mapaisip ang tao, kasi wala pang Holy Spirit that moment. Para mag-isip ang tao, sumunod sa Kanya, at mahikayat niya. Isa pa yung paradox. Sabihin nyo paradox. Yung paradox, yung parang dox. Yung parang yung contrast, self-contrasting. Yung sinabi ni Jesus, receiving is giving. Losing is finding. Ganyan yung paradox eh. Ang magandang example na yung kantang Give Thanks. Alam niyo yung Give Thanks? Give thanks with the grateful. Yung chorus, and now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Bakit? Because of what the Lord has done for us. Paradox. Amen? Jesus is the master of paradox. And last but not the least, parable. Parable is an earthly story with heavenly meaning. Ginagamit ni Jesus para mahikayat ang mga tao lumapit sa Kanya at mapaisip ang mga naikinig sa Kanya. Ngayon, talakayin natin the parable of the lost sheep. Lost but found. Makikita niyo yan sa Luke 15, 3-7. Question, have you ever felt lost? Like you're wandering through life without direction? Even though ikaw ay believer na, most of the time o sometimes, minsan parang naliligaw tayo or parang nawawala na yata ako sa direction na nais ng Diyos sa akin. Basahin natin ang parable. Parable begins. Yan. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders. Tawag dyan, the shepherd's persistence. Unstoppable God. Hindi siya tumigil. Pinursigi ka niya, kaya tayo nandito. Diba? Lahat tayo may ganyang
may ganyang tagpo sa buhay, paano ka kinatagpo? Paano ka pinursigi ng Diyos? Nasaan ka nun? Verse 6, sharing the joy. Pinursigi yung lost sheep, and then, hindi lang pinursigi nun, natagpuan na Jesus or the shepherd share the joy. And goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, rejoice with me. I have found my lost sheep. Tuwang-tuwa ang Diyos nung natagpuan niya tayo. Amen? Sabi sa verse 7, more joy in heaven. I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. Gusto nating magkaroon ng joy in heaven and joy in our hearts, invite. We all have moments where we are stray from God's path. This parable reminds us that God doesn't abandon us in those moments. Kung tayo ay nahihiwalay, tupa, natatalsikan, nawibisikan ng masasamang elemento ng mundong ito, huwag kang mag-alala. Ang Diyos is unstoppable na sinusundan ka. Hindi nga sinusundan eh. Inuunahan ka ng dun sa pupuntahan mo para kunin ka niya, ipatong sa kanyang balikat. Amen? At bumalik ka uli doon sa kawan na inihanda niya para sa inyo. That's what we call God's unconditional love. Romans 5:8, but God showed His great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Siya ay namatay para sa atin. Wala pa tayong nagagawang tama. Pinili niya ng gumawa ng tama. Yun ay mamatay para sa atin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Hindi siya mawawalay sa'yo. Yan. Actually, sa lahat ng ating natutunan, ang dami, simula nung bata, ngayon, mas maalam ka na ngayon, kilala ko ang Diyos. I am the righteousness of God in Christ Jesus. Alam niyo po, lahat ng yan ay ating panangga, ating armas sa gawa ng kaaway. Pero hindi humihinto dyan. Bakit? Bakit? Hindi nagde-day off ang kaaway. Tayo, di ba, meron tayong Sabat, di ba? Shabbat, ito, yung rest day. Ang kaaway, wala. Kaya nga sabi nung isang assistant pastor sa kanyang pastor, ang kaaway, hindi siya nagre-rest day. Sabi nung pastor, hindi ako kaaway. Sabi nung pastor, devil ba ako? Ikaw na, oo nga na, sabi niya. Ang mga taong walang rest day, nagmumukhang, alam nyo na. Kaya ang mga anak ng Diyos, nagre-rest sa finished work ni Jesus Christ. Amen? Magaganda, pogi, at maaliwalas ang mukha. Amen? Kung hindi ka naniniwala, maniwala ka ngayon. Say amen. It happens to those who believe. And it will happen. Ngayon, secured na tayo. We are victorious. Yung sinabi ni Pastora Berna last week, there are many challenges in our life. Hindi humihinto ang kaaway. Alam mo na yung 6 na yon. Pogi ka na. The presence of God inside you. Natutunan mo rin na kung saan ka pupunta. Tinalakay natin, di ba, yung end time sign. Alam ko, langit ang aking patutunguhan. Nababanggit nga ng ating song leader, hindi na tayo tagalupa, tayo tagalangit because alam na, na-reveal sa atin. Pero hindi dun hihinto. Sabi sa 1 Peter 5:8, the devil, your enemy, the devil, umaatungal katulad ng leon. Tanong, leon siya? Leon ba siya? Anong sabi doon? Katulad ng isang leon. Huwag kang matakot, kapatid. Katulad lang, nagmumukha lang siya leon. Pero hindi talaga siya leon. Hindi siya leon, nagmumukha lang siyang leon. At yung sa mga hindi nakakaalam, matatakot ka talaga. Beloved, we are victorious in Christ Jesus. Amen? Secure na yan. Sinecure ni Jesus sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Sinecure ni Jesus by His finished work
on the cross. Amen? The question is, how should we approach life's challenges in the light of Jesus' victory? Tingnan natin to, paano natin yan gagawin sa pamamagitan ng series uli under our theme, Life in Focus, titled, Victorious Living. Victorious living, responding from Christ's victory to life's challenges. Mahalaga to. Gusto naming i-focus natin ang ating utak dito kasi mawawalan ng saysay ang lahat ng revelation ng banal na Espiritu. Maraming challenges. Ang challenges po ay hindi po galing sa Panginoon. Huwag nating sabihin na sinusubok ako ng Diyos. Nasa bahay ka ba ni Kuya? Sasabihin pa alam mo, Jerome, go to the confession room. Yes, Lord. Hindi po. Pastor, ba't na-challenge? Galing yan, una sa lahat, mastermind, the devil. Temptation, trials. Saan? Galing din mismo sa atin. The way we talk, the way we act, perspective natin sa buhay, philosophies. Nakikita ng kaawayan. At nagiging window yon para lalo kanyang tuksuhin, lalo kanyang bigyan. Sinabi mo pala kung saan katakot kaya don't give the devil an access or what you're thinking. Huwag niyong naiisip kang negatibo, huwag mo nang sabihin, huwag mo na rin i-akto. Ang sabihin mo na, Lord, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Lord, I am victorious. Ganon yung respond. That's why this is very important. Gusto namin mag-focus kayo. How to respond from Christ's victory to life's challenges. We respond not to be victorious, not to win. We respond because we are already victorious. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Sa series na ito, ating aalamin yung mga sources and remedies for our life's challenges na matatagpuan natin sa isang libro, Psalms 23. Maganda rin dito maintindihan natin kung sino ang Diyos at kung gaano niya tayo kamahal. Dahil pag mas kilala natin si Jesus, ang Diyos, mas madali sa ating magtiwala sa Kanya. Amen? Kaya ang assignment ko na lang pala sa inyo. Ang assignment ko, kabisaduhin natin yung Psalms 23. Ang Psalms 23 merong 6 verses lang. Basahin natin. Psalms 23 verse 1 to 6. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ngayon, ano ang first challenge na pwede nating maranasan at pwedeng gamitin ng kaaway sa atin? We will look at worry. Responding to worry. Worry is unhelpful, unreasonable, and unhealthy. Sabay-sabay nating basahin yung tatlo na yan. Unhelpful, unreasonable, unhealthy. Unhelpful. Paano yan? Para ka lang merong motor na 750cc at in-start mo. Tapos bomba ka ng bomba. Boom, 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 boom. Pero wala ka namang nararating. Ganun po yung worry. Nagpapauso ka lang, pero wala kang mararating. Ang worry cannot resolve your past, cannot see the future. Kaya hindi yan makakatulong sa atin. Unreasonable. Pag sabi unreasonable, alam nyo ba ang worry? It exaggerate yung mga sin. And then, ang magaling ang utak Kakapanood ng kung ano-anong pinapapanood, di ba? Ang galing ang utak. Siguro, ganito. Siguro, ganyan. Ina-exaggerate ng worry
ang mga bagay-bagay sa buhay natin. Naku, wala tayong benta. Ano ba naman yan? Malulubog na yung kumpanya natin. Naku, walang umaatin. Naku, ang daming space sa simbahan. Yari. Ine-exaggerate. Naging unreasonable ang worry. Ano bang Tagalog niyan? Pag-aalala? Anxiety, kabalisahan. Pagka-bagabag. Unhealthy. Alam nyo po, ang worry, hindi po yan design sa ating katawan. Ang worry, pwedeng magbigay sa atin ng sakit, ulcer, insomnia, back pain, eye bags, sa sobrang pag-aalala mo. So, ang worry, hindi po sa atin. Kaya sabihin sa katabi, huwag ka na mag-alala, sis. Hindi yan design sa atin. Bakit? Anong patunay? Nilikha ng Diyos ang lahat ng kailangan ng tao bago niya likain ang kanyang pinakamamahal na tao. Bakit? Ayaw niya na mag-alala pa. Ang tao, gusto niya mag-rejoice na lang sa piling niya. Amen? Amen. We can respond to worries in our lives by following 2 biblical prescription. Dalawa lang po. Okay lang po, dalawa lang. Sabi mo sa katabi mo, dalawa lang naman. Yan. Dalawa lang naman. 2 oras at 2 araw. Yan. Sige po. Mahalaga po ito. Ito pong series na ito ay punong-puno ng life application. Kaya gusto ko po, make your hand busy, magsulat kayo, picturean ninyo, ipamahagi natin sa buong mundo kung paano tayo re-responde sa mga ganitong challenges na bigay sa atin ng buhay na ito. 2 biblical prescriptions for worry. Number 1, everybody read, submit to Christ's Lordship. Ang number 1 respond mo, pag ikaw ay nag-aalala, submit ka lang to Christ's Lordship. Kay Jesus, hindi kahit kanino, kay Jesus. Christ's Lordship. Tingnan natin, dyan muna tayo sa verse 1. Verse 1 ng Psalms 23, sabi, 2 pong version, dito po sa New King James Version, sabi dyan, sabay-sabay, the Lord is my shepherd, I shall not want. Sa kabila, the Lord is my shepherd, I have everything I need. Ang ganda nun sa today's English version, no? Pero mag-focus tayo sa unang linya, the Lord is my shepherd. Sabihin mo nga, the Lord is my shepherd. Dalawang word, Lord, saka shepherd. Diba? Ngayon, tanong, beloved question, how does making God my shepherd help me respond to life's challenges? Kailangan natin maunawaan to. Paano makakatulong yan, pastor? Una, kailangan mo malaman kung ano ba ang shepherd. Ano bang ginagawa ng shepherd? Shepherd provides, protects, guides, and correct. Nagpo-provide siya ng food para sa mga tupa, shelter, tirahan, and basic necessities. Kaya isipin mo rin, tupa ako. Isipin mo rin, bago ka magkaroon ng shepherd, isipin mo, tupa ako. Sabi mo nga, tupa ako. O sabihin mo nga sa katabi mo, tupa ka. Yan, parang Inglesin natin, sheep ka. Tayo ay tupa ng Diyos. Ha? Sabihin mo, sheep ako ni Lord. Kung tinangkin mo yan, ito ngayon ang pangako sa'yo. Protektahan ka niya. Depends against enemies and harm. Guide leads sheep when confused. It corrects any problem that comes along. He corrects it in shepherd. Yan po ang promise ng Biblia. Yan ang shepherd. Ngayon, hindi lahat nakakaranas niyan. Nakakaranas lang yan yung mga taong hinayaan ng Diyos na maging shepherd niya. Pero ang promise ng Biblia, yan po, provides, protects, guides, and corrects. Isaiah 40, verse 11, New Century Version, sabi dyan, He takes care of His people like shepherd. Diba sabi sa Bible? Iniingatan niya ang kanyang mga anak katulad ng isang pastol. Kaya nga yung pastol, the word pastol, yung pastor, kaya mabigat nga po eh. Biyaya lang talaga ng Panginoon. Ba't napapatawag ng pastor eh? Kahit wag na nga lang din eh. Karang ang bigat nun. Kasi pag pastol ka, hindi ka lang everyday Sunday. Inaalala mo yung mga kawan mo.
kamusta si sister? May sakit yun ah. Pag-pray ko. Pag pastor, hindi lang tuwing linggo. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Sa kusina man o sa sala, pastor ka. Amen? Pastor ka. Iniisip mo, kung sino yung wala, iniisip mo yung tupa mo. Mga tupa yun ah. Mga tupa ko yun ah. Ano nangyari? Mga sheep sila. Di ba? Kaya, kung si Lord ang shepherd mo, walang puwang ang pag-aalala. Alam niyo po, every time na tayo nagwo-worry, parang sinasabi natin sa Diyos, hindi ako naniniwala sa iyo na magpo-provide ka, mag-guide ka, ko-correct mo ko. Hindi ako naniniwala doon. Every time na nagwo-worry, kaya pag nagwo-worry kayo, alam niyo ang tawag dyan, worry is practical atheism. Worry is practical atheism. It says, I don't believe God will do what He says He will do. Yan po ang worry. Oh, talaga? Nako! Kala nyo po, simpleng word lang, no? Worry. Baka nagiging hobby. Nagiging hobby na natin ang pag-aalala. Hindi yan designed para sa mga anak ng Diyos. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd. Stick tayo dyan. My shepherd. Sabi mo nga, my shepherd is the Lord. God is not the shepherd of everybody. Bakit? Nagiging shepherd lang siya ng tao kung ang tao ay nag-decide na angkinin siyang bilang Diyos at tagapagligtas niya. The Lord can be your shepherd until the shepherd is your Lord. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. The Lord can be your shepherd until the shepherd is your Lord. What is the meaning of this? Kailangan, inaamin mo, you give the full control to your shepherd. Di ba pag ikaw ay tupa, walang kakapasidad ang tupa, talagang napakatutumba, kailangan ng taga-akay. Kung ang buhay mo, inaasa mo sa Panginoon, yung lordship, kaya Christ's lordship, you give the full control. You must first acknowledge and accept Him as the ultimate authority and ruler of your life as the Lord and Savior. Pag Diyos mo siya, matik, shepherd mo siya. Alam niyo, pag sinabi mong Diyos ko siya, lahat ng ating pinag-aralan, may papel man, lahat ng ating posisyon, OIC ka man, boss ka man, lahat yan bibitawan mo sa Panginoon. Dahil siya ang Lord mo. And you are willing na maging shepherd mo siya. Amen po ba? Malakas na amen. How do we make God our shepherd? Ito po, isa pang application. Sabay-sabay basahin. How do we make God our shepherd? By submitting to the Lord. Submit ka sa Kanya. Pag sinabing submit, He is in control. Lahat ng mga bagay, bibigay mo sa Kanya. Luke 6, verse 46. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Tawag dyan, double-minded. Sabi nyo nga, double-minded. Sinasabi mo, Lord, Lord. Okay? Pero, hindi mo naman sinusunod. Hindi ka na totally nakasubmit. Submitting to Christ's Lordship means, eto po, sa John chapter 10, verse 14, 27. Sabay-sabay natin basahin. I am the good shepherd. I know my sheep, and my sheep know me. My sheep listen to my voice. I know them, and they follow me. Tatlo pong verbs. Po. Know, ang mga tupa ng Diyos, kilala ang Diyos. Nakikinig sa Diyos at sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Amen po. Kaya yung simpleng worry lang, yung simpleng pag-aalala lang, anong ulam mamaya? Anong oras matatapos si Pastor J? Yung mga ganun lang. Saan tayo kakain? Di ba? Pag sinabi mo sa kadate mo, saan tayo? Ikaw na bahala. O sige, dito tayo. Ba't dito? Di ba? Sabi ko, kahit ano, wag lang dito. Okay.
Yung mga simpleng pag-aalala lang, ano mangyayari bukas? Sandata ng kaaway, para kahit papano, kahit ilang segundo, manakaw niya ang kasiyahan mo. The devil hinders the truth, hinders the blessing na dapat nararanasan na natin agad. Kaya tinuturo to sa atin. Tupa tayo ng Diyos. Alam natin, naikinig tayo at tayo ay sumusunod. The root of all your worry is the fear that you are not in control. Worry is an attempt to control the uncontrollable. Yung pala yung pinakaugat. Yes, nag-aalala tayo kasi hindi natin kayang kontrolin yung pangyayari. Amen? Pero dito, sa number 1 ng ating series, Victorious Life, ito ang number 1 natin gawin. Bitawan natin mga bagay na hindi natin makokontrol. Ibigay natin sa Kanya. Ano ba yung mga bagay hindi makokontrol? Impression sa'yo ng ibang tao. Hindi mo yung makokontrol. Yung sasabihin sa'yo ng ibang tao, hindi mo yung makokontrol. Kapag lagi ka nakatingin doon, hindi ka na makabuhay ng sarili mong buhay. Kasi nagiging people pleaser ka. Ano ba? Ano bang anuin ko? Kailangan ganito ako, ganyan. And then, di mo na nakilala sarili mo kung sino ka ba talaga. Ano yung mga hindi makokontrol? Yung mga death ng mahal sa buhay, aso, pusa. Oo, nakakalungkot, pero hindi tayo magbababad sa kalungkutan na yun. We give to God yung mga uncontrollable things. Amen? Who's in control of your life? Yan ang question ko. Sabihin sa katabi, sino ang kumokontrol sa'yo? Sasagot siya, yung asawa ko. Mahal ko siya. Hindi masama. Kasi we submit, di ba sabi sa Bible, wife, submit to your husband. Pero hindi siya ang Lord mo. Amen? Amen po ba? Siya pa rin. Tamang mag-submit. Pero tanong, magsasubmit ba ako, pastor, kung hindi nakasubmit? Kaya, mga dalaga, bago kayo mag-asawa, sabi mo muna, kasubmit ba ang buhay ko sa'yo? Kasi sa Bible, susunod ako I will submit myself to you, kasubmit ba? Kung hindi, pag-pray, hindi mo makokontrol, do not worry, be happy, and give it to God. Be happy. 2 biblical prescription. Number 1, sabay-sabay, submit to Christ's Lordship. Pangalawa, declare God's provision. Sabay-sabay natin basahin. Declare God's provision. Yan. Prescription number 2 for worry, deklara natin ang provision ng Diyos. Lagi na namin itong sinasabi, pero sabi nga, repetition brings retention. Hindi irritation, ha? Okay? Declare mo lang. Tamang-tama to sa atin. Psalms 23, dalawa uling version, focus tayo dun sa second line. The Lord is my shepherd, sabay-sabay, I shall not want. Sa TEV, sabi dito, the Lord is my shepherd, I have everything I need. It happens to those who believe. Kaya nga declare, hindi mo kiniklaim. Kasi pag kiniklaim mo, di ba, may claiming stub ka. Diba tama? Ang tanong, pag kinlaim mo ba nasa'yo o wala pa? Nasa'yo o wala pa? Wala pa. Declare mo na nasa'yo na. Amen? Nasa'yo na ang lahat. Kinlaim na ni Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Kinlaim niya na. Yung inagaw ng kaaway na dominion sa world na to, kinlaim na ni Jesus. Sa sugatang katawan niya. At nung siya'y nabuhay na maguli, yun ang selyo ng paniniwala natin ay hindi futile, hindi kawalang kabuluhan. Meron tayong pag-asa sa Panginoon. Amen? Kaya you can declare, I have everything I need. Kahit wala ka nakita, I have everything I need. Lord, binigay mo na to. I have the wisdom, the mind of Christ. Makikita ko ano yon. Philippians 4:19. And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus. Sabi dito, all your needs. Not all your wants. God is not obligated or committed to give all our wants. Sinabi dyan, all your needs. Lahat ng kailangan mo lang. Amen? Dahil yun lang ang kailangan. Needs.
Magkaiba po yun. Needs and wants. Hebrews 6:18. So God has given us His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. Imposible sa Diyos ang pagsinungaling. Kaya yung kanta nung bata ko, every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. Dapat meron tayong panlaban. The sword of the Spirit is the word of God. Sabi ng mga Bible scholars, there are over 7,000 promises, coverage God provides for your life. When you understand and you declare it, what is left to worry about? Tagalog, kung alam mo lang ang mga pangako ng Diyos sa'yo, ano pang lugar ng pangamba, pag-aalala at kabilasahan sa'yo? Alalahanin mo yun. Alalahanin mo ng alalahanin. Habang hawak mo yung bill ng kuryente, Lord, you supply all my needs. You are always present in times of need. Kung wala tayong mga ganong pangako, kaya yun ang assignment natin, isa-isahin natin uli. Idikit natin kung saan man yung mga sticky notes or kabisaduhin natin para pag mayroon tayong naiisip, tayo ay nababagabag, may worries, tignan natin yun. Amen po? Sabi ni Moses, nung siya'y mamamatay na, papalit sa kanya, si Joshua, ito yung sinabi niya sa Josue 23:14. Sa magandang balita Tagalog, sabi dito, malapit na akong pumanaw sa daigdig na ito. Alam ninyo sa inyong puso't kaluluwa na tinupad ng Diyos ninyong si Yahweh ang bawat mabuting bagay na ipinangako niya sa inyo. Sabay-sabay, wala siyang hindi tinupad. Ganda niyan. Lagay mo sa kusina mo. Wala siyang hindi tinupad. Sa loob ng rep, wala siyang hindi tinupad. Ma-remind ka ba? It's up to you. Sa pitaka mo, patatakan mo, wala siyang hindi tinupad. Pag gano'n mo, Lord, ma-remind ka. Kaya nga, nilabas natin yung wallpaper na yun. Kung gusto niyo lang, walang pilitan dyan, hindi na ako mag-check ng cellphone. Para ma-remind ka ba, uy, life in focus. Focus ako, Lord. This is for you. Binigay mo ang trabaho na to, bibigay ko, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. Amen? Binigay mo tong asawang ito, ibabalik ko sa iyo, Panginoon. Hindi, ano ba ibabalik? Ibig sabihin, magkasama kayo maglilingkod. Amen? Ba't mo ibabalik? Wala iniisip nyo, ha? Kayo talaga, huwag mag-alala. Ibinigay mo itong ministeryong ito. Sa'yo to Sa'yo itong ministeryo na to. Sa'yo to, Lord, ibabalik ko sa'yo. Wala akong iisipin ko, kontrolin ko. Wala, Nisa. Wala kang kontrol. Isipin mo na lang para ka natutulog. Pag ikaw ay natulog, binibigay mo sa Lord lahat. Sinusurrender mo, Lord, tutulog na ako, ha? Pag tulog mo, wala ka nang alam. Tama? Meron bang natutulog na nag-aalala? Wala. Ang tawag doon, tulog-tulugan. Tumataas kamay nun. Hindi po. Parang ganun lang sa buhay. Isipin mo lang, parang natutulog lang. Panginoon, itong negosyong ito, sa'yo to. Yung pag nakakaisip ako ng sana ganito, sana ganito, hindi ako magmamadali. Sabihin sa katabi, bawal mainip. Yan, isa pang yan, kalaban. Naiinip ka kasi, kaya ka nag-aalala. Sayang kita na to Sayang sa akin na to, sayang to 10 digit, nanggigigil ka ngayon. Yun ang gusto ng kaaway, manggigil ka, magmadali ka. Punta ka ngayon dun sa overpass. Hindi nagigil ka Yun, na-scam. Yun ang gusto ng kaaway. Mawala ka sa direksyon. Ang gusto ng kaaway talaga, yung mga konting minuto lang, mawala ka. Kahit isang segundo lang, mawala ka sa direksyon. Yun ang gusto niya Sobrang madaling-madali ka, nas na-scam ka, and then gusto ng kaaway, ibalik mo ang sisi, kanino? Sa Diyos. Lord, ba't mo ako nilabas dito? Ba't mo ako ginawang ganito? Tuwan-tuwa ang kaaway, sinisisi mo na ang Diyos. Dapat ganito, hindi ako dapat nandito. Lord, ikaw ba't mo? Hanggang mawala ka na ngayon, at hindi makalimutan mo na, malagyan na ng labo ang mata mo sa lahat ng 7,000 promises ng Panginoon. At marami pang promises na yun. Kaya sabihin sa katabi, huwag kang mag-alala.
Sa 1 Kings 8:56, praise the Lord who has given us rest to His people Israel, just as He promised, not one word has failed of all the wonderful promises He gave through His servant Moses. Ngayon, question, beloved, question and answer. How do we declare God's provision? Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. How? By praying to the Lord. Philippians chapter 4, verse 6 to 7. Don't worry about anything. Instead, pray about everything. Tell God your needs. Not your wants, your needs. Kasi doon siya committed di ba? He will give you all your needs. Hindi siya sa wants. Pag hindi pa nibibigay sa iyo ng Panginoon, marahil, malaki ang chance, hindi yan ang kailangan mo. Amen? Lord, ayoko pa mag-asawa. Ba't ako nag-asawa bigla? Kailangan mo na. Kailangan mo na mag-asawa. Kasi lalagpas na sa ano. Lord, hindi ko to hiniling. Minsan kasi ganun talaga, most of the time, yung hindi mo hinihiling, binibigay pa sa'yo. At hinihigitan ng Diyos. Amen? At magugulat ka na lang, kaya pala, Lord, kaya pala. Amen? Pray about everything. Tell God your needs and don't forget to thank Him for His answers. If you do this, you will experience God's peace, which is far more wonderful than the human mind can understand. His peace will keep your thoughts and your hearts quiet and at rest as you trust in Christ Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa The Living Bible. At rest. Gusto ni Lord, resting ka lang. Siya ang kikilos. Hindi ko to control. Lord, yung asawa ko Lord, pero hindi ko siya control. Bigay mo kay Lord. Amen? Ipagkatiwala mo ang sitwasyon nyo sa Diyos. Lord, yung kaibigan ko, ganito sila. Lord, kung ano-ano pinagsasabi nila, pagkatiwala natin sa Panginoon. Kasi bakit? Pag si Lord ang kumilos, mas the best. Always remember, we are praying from victory, not for victory. Tinuturo natin to, hindi para tayo manalo. Tinuturo natin to kung paano tayo re-responde sa mga palaso ng kaaway. Tayo ay magpipray dahil tayo ay panalo na. Hindi para manalo. Amen? Panalo na tayo. Ginawa na ni Jesus lahat. Amen? Secured, sealed. It happens to those who believe. Just believe it. Just declare it. Last verse, 1 Peter 5:7. Give all your worries and cares to God, for He cares about what happens to you. Yun ang gusto ng Diyos. Bigay mo lahat sa Kanya. The Lord is my shepherd, di ba? Bigay mo ang full control sa Kanya. Even yung mga maliliit na bagay, detalye ng buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Gustong-gusto niya yun. Bakit? For He cares for you. Huwag mong sayangin yun. Amen? May nagkikare sa'yo eh. Ano yung practical atheism? Ayoko ng care mo, ako lang. Gusto ng Panginoon, lagi tayong humihingi. Lagi tayong humihingi. Hingin mo lahat kung anong gusto mo. Hingin mo. Ibigay mo sa Kanya. Huwag ka na magtago. Nakaganit yung kamay mo. Ito lang ang ibibigay ko. Hindi mo naman maitatago yan sa Diyos. Amen? Alam niya. Kaya ibigay mo na. Submit, surrender it to God. Psalms 23 verse 1, for the very last time, basahin natin ang sabay-sabay. The Lord is my shepherd. I have everything I need. Recap. 2 biblical prescriptions for worry. Number 1, submit to Christ's Lordship. Number 2, declare God's provision. And our beloved thought, Christ is my shepherd. I shall not worry. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi tayo dapat mag-alala. Let's close our eyes and feel the presence of our God. Hindi bagay sa ating mga anak ng Diyos ang mag-alala. Hindi design
sa atin. Kaya anuman ang iyong naiisip na pag-alala na nagawa mo bago mo marinig ang mensaheng ito, now is the time. Ngayon ang oras at tamang panahon na ibigay lahat yan sa Panginoon. Kahit maliit na detalye ng buhay mo, ibigay mo sa Diyos. Dahil hinihintay niya. Siya ang iyong pastol. Gusto kanyang alagaan. Gusto niya mag-provide para sa iyo. Gusto kanyang i-guide. Gusto kanyang protektahan. Gusto kanyang i-correct. Panginoon, binibigay namin sa iyo lahat. Lahat ng aming kabalisahan, lahat ng aming pangamba, aming pag-aalala. Alisin mo, Panginoon, sa puso ng aking mga kapatid, nandito aking mga kabilabid, sa pangalan ni Jesus. Ano man po ang pumupuno sa kanilang isipan, pag-aalala. Ito sa trabaho, ito may sa pamilya, ito may sa pag-aaral, ito may sa sarili o sa mga kaibigan, sa mga personal na bagay sa buhay namin na kayo lang ang nakakaalam. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, alisin mo sa kanilang isipan. In the mighty name of Jesus. At kung ngayon mo lang napainggan ang mga ganitong mensahe at ikaw ay nagpasya na gawin mong Panginoon at Pastol ang ating Diyos, ngayon din ang tamang panahon. Today is the day of your salvation. Sige po, samahan niyo ako manalangin para sa mga gustong tumanggap dito sa ating simbahan, mga bagong attend, and even sa ating podcast. Sabihin mo ng buong puso, Panginoon, salamat po. Dahil narinig ko ang mabuting balita. Ikaw ay namatay para sa akin. Ikaw ay muling nabuhay para sa akin. Nagsakripisyo ka upang bayaran ang aking mga kasalanan. Kaya ako ngayon ay pinatawad na. Sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At ako ay mabubuhay sa iyong presensya. You are my shepherd. I have everything I need. In the mighty name of Jesus. Ako na lang po manalangin. Panginoon, muli, pinapanalangin ko ang bawat kapatid ko na nandito, kabeloved. Kayo po ang maging Lord, manguna sa kanilang buhay. Ang kanilang mga hiling, wala kang hindi naririnig. Lahat yan, hindi nalilingid sa iyo. Nakikita mo, Panginoon. Lord, sumasagot ka sa panalangin. Tinuro mo sa amin that whatever we asked in prayer, we will believe that we have received it and you will give it to us. Salamat po, Panginoon. We declare, we are blessed and highly favored. We are secured. We are sealed by the Holy Spirit. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Kung kami man ay nagkamali, nag-alala, naging balisa sa mga nakaraang araw, Panginoon, alam namin, pinatawad mo na kami. At andito kami, Panginoon, katulad ng isang tupa, handang sumampa, pumasan sa iyong balikat, handang angkinin ang iyong pagpapatawad, pagkalinga. Salamat po, Diyos. Salamat sa inyong pagpapala. Sa pangalan ni Jesus, tayo ay magsabi ng Amen and Amen. Minsan pa palakpakan natin ang Panginoon. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast. Where God's grace revealed.